dapat si Sara Duterte ay dumaan talaga sa proseso. 'Di ba? Pasagutin mga kababayan doon sa mga alegasyon laban sa kanya, which yun po yung binibigay ng Supreme Court, mga kababayan, ng Committee on Justice, exactly, step by step ng Committee on Justice, mga kababayan, na ngayon, pumunta ngayon, umakyat ang kampo ni VP Sara Duterte, ang kanyang mga minions, di ba? Ang kanyang mga minions, naghihingi ng tulong. Certiorari, temporary restraining order, mga kababayan, para ipatigil ang impeachment ni Sara Duterte doon sa Kamara. Ngayon, sabi ng isang abogado, sabi ni Attorney Mel Santamaria, mga ka-GP Natics, mukhang malabo na pagbigyan dahil ibinibigay naman ngayon ng Committee on Justice ang hinihingi po ng Supreme Court. Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang dating Dean ng Far Eastern University Institute of Law, Attorney Mel Santamaria. Magandang hapon po, Attorney Mel, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Nina at Jack. Attorney Mel, ano po ang reaksyon ninyo dito sa TRO na isinampa ng mga abogado na sumusuporta kay VP Sara? Unang-una, lahat naman ng tao merong karapatan mag-file ng petisyon sa Korte Suprema. Pero kung sasampa mo sa Korte Suprema, dapat ang ground mo, grave abuse of discretion. Hindi lang abuse of discretion, kung hindi lubusang pag-aabuso sa iyong kapangyarihan, discretion. Kaya iyan ang batayan. Pangalawa, normally, ang nagpapile ay yung mga apektado. Yung mga diretsadong apektado sa kaso. Ang diretsadong apektado dito ay si Vice President Sara Duterte. Kaya nga, ang sabi ng mga naghain, sila ay mga taxpayer. Kung minsan tinatanggap yun ng Korte Suprema, taxpayer kami, pero dapat pakita mo na ang issue ay transcendental issue. Talagang long range ang effect nito sa Pilipinas. O kaya, tama, dapat merong kang sinasabing nagkakaroon ng illegal disbursement. O may constitutional issue na naman, no, na matindi. Pero iyan ang mga grounds para maihain mo bilang taxpayer. At pangatlo, ang tingin ko dito, hindi mismo si Sara Duterte, Vice President, ang nagain. Bakit kaya hindi siya ang nagain? Sa tingin ba ni Sara Duterte, she could tolerate the whatever discrepancy sa House of Representatives? Pwede niya na bang i-waive yun? Gusto niyo na bang tumuloy yun para isampa na sa Senado? So hindi natin alam. So yung mismong apektado, hindi natin alam ang kagustuhan niya. So doon na lang magtataka ka na rin, bakit kaya final ito? No? Kung ang mismong tinatamaan ay hindi mukhang interesado dito. Maliban na lang kung bukas mag-intervention siya. Pero ako naniniwala naman, mga ka-GP Natics, kayo ba, kung kayo ang tatanungin, sino ba ang nag-utos, mga kababayan, dito po sa kanyang mga minions na mag-file ng certiorari doon po sa Supreme Court para ipatigil po itong pagdinig or yung impeachment ni Sara Duterte? Of course, mga kababayan, palagay ko yan is one of their strategy. No, mga ka-GP Natics, syempre hindi naman pwede na ang pupunta dyan yung kanilang mga abogado. So para hindi masyadong halata, mga kababayan, yung ano na lang, yung mga kaalyado na lang instead of kanyang mga abogado. 'Di ba, mga kababayan, para kunwari na taxpayers kami ang may karapatan para ipatigil na to dahil sayang ang sayang ang gastos, sayang ang oras na nangyayari ngayon, lalong-lalo na may crisis tayo, something like that, 'di ba? Ganyan naman palagi Attorney, ito nga legally talaga bang pwede siya patigilin ng SC? Kumbaga nangyari na to noon, pero iba naman yung naging grounds, di ba? Parang ang sinilip ay yung 1-year bar. Pero anong grounds ang pwede nilang patigilin itong nagaganap ngayon sa Kamara at considering na co-equal branch sila? Palagay ko,
hindi ito ititigil ng Korte Suprema. Dahil yung dating kaso, nung nanalo si Sara noong July 2025, Maliwanag mga kababayan, sabi ni Attorney Mel Santamaria, hindi po gugulong, hindi pagbibigyan ang mga kaalyado ni VP Sara Duterte. Bakit? Ipinaliwanag ko na kanina mga ka-GPnatics na ang tanging hinihingi lamang ng Supreme Court ay due process. Na dapat daw si VP Sara Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya ay malaman niya na doon pa lang sa House of Representatives. Sa Committee on Justice pa lang, dapat malaman niya na kung ano yung mga grounds, kung ano mga kababayan, ng mga alegasyon laban sa kanya. At para nang sa ganon, mga kababayan, hindi siya nanguhula. Di ba? Yun naman ang ginagawa ng Committee on Justice. Step by step. Mga kababayan, binibigyan ng pagkakataon si VP Sara Duterte ng due process. So, meaning, dito, wala na sigurong tayong nakikita, mga kababayan, na mali dito. Di ba? Maliban na lang kung talagang ipilit nila yung sinasabing grave abuse of power. Pero, again, mga kababayan, nasa discrepancy pa rin yan o nandoon pa rin sa Supreme Court ang desisyon, di ba? 5 at nung Oo. 2026. Ayon, humingi rin ng tigilan ng Senado. Hindi binigyan. Sapagkat nire-respeto ng Korte Suprema ang pagka-co-equal body. Kaya nga, nagulat tayong lahat, dumiretso na sa desisyon nun. Biglang nagkaroon tayo ng desisyon. Pero hindi binigyan rin ng TRO. Sapagkat yun nga ay paggalang sa isang co-equal body. Ang TRO ito, mukhang malabo-labo ito. Lalong-lalo na, Jack, na talagang wala pang resolusyon ang House Committee on Justice. Talagang pumupunta pa lang sila sa hainan ng ebidensya. Yung substantial in form, substantial in substance, ground, yung pa lang ang nangyari. Wala pa talagang naapektuhan at hindi pa nagkakaroon ng resolusyon. Kaya mahirap mag-issue ng TRO. At kung tutuusin nga po sa sagot pa lang ng legal team ni VP Sara, kine-question na nito ang jurisdiction ng Kamara. Ano po ang masasabi nyo dito? Well, ang Kamara ang nasa Constitution naman talaga na ang Kamara ang siyang nag-uumpisa ng isang impeachment proceeding. Basta't merong ang articles of in articles of impeachment ay meron ng mga huwastong mga ground at yung mga tao namang nakalagay sa Constitution ang tinutuon like President or Vice President, talagang iyon doon pa lang may jurisdiction na, kumabit na at hindi na matatanggal. Kaya iyan ang alituntunin, diyan. May jurisdiction yan. Kaya lang nasinayan natin yung petition nila doon sa mga nakapost sa Facebook. Sinasabi nila ulit yung mga fishing expedition, yung mga roving inquiry. Yun ulit yung narinig na natin nung nahandyaan pa lang sa mababang kapulungan sa mga news announcements nila. Okay. Huli na lang po, attorney, no? Siguro maiksi lang. May nakikita ho ba kayong mga strong points dito sa mga articles of impeachment or mga possible weak points po? Well, ang strong point, parang wala akong nakikita kasi yung mga points nila, yun na yung mga hinain nila doon sa kanilang parang answer ad cautelam. Pero siyempre, dinagdagan lang nila ng no jurisdiction at saka hindi pa nahahantungan yung mga level na dapat hantungan ng substantial evidence. Ang mga weak point naman, nakikita ko dito, may impact talaga yung hindi pagsama ni Sara Duterte because hindi natin alam kung siya para sa kanya, pwede nang i-tolerate kung meron mang mga pagkukulang o pwede niya nang i-waive kung meron mang pagkukulang hindi natin alam. At pangalawa, ang weakness nito nga wala pang talagang halos nangyayari na material diyan sa House of Representatives. Lahat naghihintay pa kung ano ang magiging resolution. At sa House Committee, hindi pa rin matatapos diyan. Meron pang 1/3 sa plenary. Kaya mahaba-haba pa to. Kaya itong TRO ang hinihingi nila, palagay ko hindi nila makukuha to. Okay. Okay, maraming
Napakaliwanag mga kababayan. No? Ayon po ito kay Attorney Mel Santamaria mga kababayan, yung TRO na isinampa ng kampo o ng mga minions ni VP Sara Duterte ay hindi po mapagbibigyan dahil una nga ang sinasabi dito, ang point of view ni Attorney Mel Santamaria mga kababayan, hindi naman ito nakakapagdulot ng wala pa itong naidudulot na hindi maganda actually mga kababayan sa mga taong bayan, mga ka-GPnatics, di ba? Etong nangyayaring ito ay talaga naman hinahanap natin. Tayong mga tao ang naghahanap ng accountability na to at ito naman ang binuguutos ng Supreme Court na bigyan ng tamang due process si Sara Duterte na magpaliwanag. Mga kababayan, na dapat walang i-skip. Dapat ang lahat ng bagay na yon ay binibigay sa kanya dahil yun ay kanyang karapatan. Pero ang kanilang ginigiit, wala naman kayong jurisdiction. Walang jurisdiction ng House of Representatives para magkaroon ng mini trial. Maliwanag, di ba, sa aking binasa kanina, mga kababayan, sinabi ng Supreme Court na dapat doon pa lang sa House of Representatives ay, mga kababayan, nagkakaroon na ng pagdinig hinggil sa mga akusasyon laban kay VP Sara Duterte. Hindi man ito sobrang lalim, pero parang ito ay kagaya ng tinatawag natin na preliminary investigation na titingnan lamang kung mayroon bang reason to proceed o kaya naman ay tinatawag natin mga kababayan na probable cause o kaya probability mga kababayan na talagang ito ay pinagagawa ni Sara Duterte. Oh. Hello po sa inyo dyan, Amirada Donato. Thank you so much po. The Duterte family is now experiencing karma for all the crimes they committed to the Filipino people. Oy, birthday pala ni Digo ngayon, mga kababayan. Lahat nagpakita na ata yung mga nagpapalakas sa pamilya Duterte nandoon sa Davao, nagsisipsip. Sabi ni Tess Van Bleeth, sigurado ma-impeach ang mga nasa Supreme Court. Hindi naman, mga kababayan. Kung basta wag na silang mag-overreach, 'di ba? Wag na silang makialam. At tama naman ang ginagawa ng Committee on Justice ngayon. So therefore, mga ka-GPnatics, dapat manahimik na lang sila at hayaan nila yung House of Representatives o ang Committee on Justice na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Dahil sabi nga, malayo pa, mga kababayan, dahil magkakaroon pa ng plenaryo, magkakaroon pa ng botohan na 1/3 ulit bago maiakyat yung article of impeachment sa Senado. Oh. 'Di ba? Ito naman ang ginawa kahapon ng syempre, nung kampo ng nila Sara Duterte, mga kababayan, na kung saan po talagang pinagpipilitan nila. Ito po yung structure ng atin pong paliwanagan ngayon, ng ating pong content, mga ka-GPnatics, ay tungkol dito. Kasi kahapon nga nagulat ang lahat.